Good morning mga pa-Jaffers. Ito na po ang huling recap natin para sa ating tournament. At ito po ang last round game ko versus WIM Lasama Ivana Maria Treopolsa. And yung rating niya po is 2044. Ito ang lowest seed sa tournament. And yung score niya, 0.5 out of 10. Ayan. So, nung papasok nitong game, ang plano ko lang is iingatan ko ang laro dito, no? Kasi meron na rin po ako na experience na ganyan, na yung tournament ko talaga sobrang sama noon. Parang maiiba na po yung play mo no. Pagka ganyan na ang tournament mo, sa last round medyo demoralize ka na, gusto mo na lang matapos yung tournament. So dito ang game plan natin, iingatan natin. And of course, after natin i-analyze yung game, papakita ko po yung final standings and magkano ba yung kinita natin dito sa tournament. Ayan, so punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with Knight F3. Ayan, so Knight F6 and G3. So nag-decide ako, kunatan ko na lang. Fianchetto na lang kagad. Tapos bahala na siya kung anong gagawin niya dito sa center. Ayan, so nag-basic siya. Tinutukan niya yung fianchetto natin. So C4, Bishop B7, Bishop G2, E6, and castling. So inuna ko po yung pag-castling kasi meron pong malaking difference. Pag inuna mo itong D4, meron siya mga options na bigla siyang check. So tinaguan ko muna. Ayan, Bishop E7. And then pagka D4, dito na po yung unang error, no? So usually kasi ang main line dito is magka-castling. Castling, and then pagka Knight C3, Knight E4. Yan po ang main line dito sa opening na yan. And alam ko yan, siguro merong very small advantage ang white. Kaso ang ginawa niya, C5. So alam ko mali na ito kasi walang ganyang linya. So kailangan ko na lang isipin paano siya kokontrahin. So, ang tira po dyan is D5. So, naunahan ko na po kagad sa gitna. Sa unang tingin, no, parang libre. Pero may idea po kasing Knight H4. Yung bishop, ma-open up, mapipin yung bishop niya. So, mababawi ko itong pawn, tapos yung knight papasok pa sa F5. Alakas kagad ng pressure. Ayan. So, nag-D6 lang siya. And ako nag-normal developing lang ng Knight C3. And ang expected ko pong gagawin niya is E5. Pagka nag-E5, mag-E4 ako. And then ang plano is Knight E1, Knight D3. Siguro H3, Bishop E3, Queen D2, Rook E1, tapos saka ako mag-F4. Yan na po ang plano niyan. Almost unstoppable na po yan kasi parang mas lamang na po tayo sa space advantage. Ayan, kung makikita nyo yung engine bar natin, pinakita niya po, malaki na yung alamang. So, dito nag-castling, and naramdaman ko kaagad, nako, may tactics. Nakita ko kaagad. So, pagkakain-kain, meron po kasing weakness dito sa E6 square, no? Nakita ko kaagad. So, Bishop H3. Ayan. So, kapag nag-E5 siya, meron ako Knight G5 idea, papasok yung knight ko dun sa weakness. So, Knight E6, mapopork siya dun. So, ang ginawa niya, Bishop C8, and then ngayon ako nag-Knight G5. So, itong pawn na ito, hindi na po madepensahan. So, kakainin ko na yan ng knight. And then, pagka E5, actually, ang una ko pong nakita, check. Ito po una ko nakita, pag kumain siya, of course, merong fork. Ayan, meron tayong fork dito. Pag hindi siya kumain, dito naman ang fork. Ayan. Yan po ang una ko nakita, kaso bigla ko nakita Bishop G2, kulong kagad yung rook. And dun po, game over kagad yung laro. So medyo fast game. Actually, ang ginamit kong oras dito, parang ano lang 3 minutes. Kasi demoralized na po yung kalaban ko. Tapos na yung game namin after 1 hour.
1 hour mahigit lang, mga 1 hour 20. Kasi hindi pa po siya nag-resign, no? Pinatagal niya pa. Pero itong position na ito, quality down ka na, tapos 1 pawn down ka pa. So talagang talo na po. And pagka ganyan, exchange lang tayo ng pyesa. Tinutukan ko lahat ng pyesa niya. And eventually, of course, quality up tayo. Ayan, palit-palit pa ng konti. Tapos, palit ang rook na naman. Tapos dito, ang huling plano, of course, ipalit ang queen. Pag napalit na po yung queen, wala na siyang chance. So dito, nilaro niya pa ng konti pero talo na rin. Ayan. Ayun. Dito na siya nag-resign kasi pag kumain siya kahit anong pawn, dire-diretso yung pass pawn. Tapos meron pa sa kabila. Ayan. So yan na po ang ating last round. Ipapakita ko lang yung naging results natin. Ayan, medyo lakihan ko. 5.5 points out of 11. So talaga pong gitna ang nangyari sa atin with 3 wins, 3 losses, and 5 draws. So unfortunately, yung ganyan pong performance sa akin, minus 12 rating points. Bawasan na naman tayo. 24.03 na lang ang rating ko. Buti na lang hindi po ako tumungtong sa 2300. So, last December, alam ko 2300 ako. Bumaksak ako 2300. Tapos nakabalik ako 2400 ngayon. Nako, delikado na naman. 3 points na lang. Kung na-tabla ako last game, back to 2300 tayo, pero nala tayo, no? So yan po ang performance natin. Sayang, actually kayang-kaya po itong tournament na to, kaya to sana sa top 3, kaso masama yung performance, no? 2300 performance rating. Although malakas din naman po lahat no kalaban kasi marami pong IM, nagsama pa ng GM, may 2 WGM pa. Siguro ang pinaka bad result, no, inatalo ko kay WGM Nguyen T. Mai Hung nung round number 5 kasi po 4 points lang itong si WGM Nguyen T. Mai Hung, and last year nung sumali ako dito tinalo ko pa to so ngayon tinalo niya ako. And also pala, ipakita natin ang final standings. Ayan, so 7th place tayo, tied for 6th place. 6, 7, 8 tayo kaming tatlo ni I.M. Firman and I.M. Irvan. Tapos, ang champion of course si GM Bernardsky Vitaly ng Ukraine. Sobrang galing. Talaga inubos lahat. Second and third si FM Kahaya and I.M. Budhid Harma. So si FM Kahaya, ano na po yan ngayon? IM na rin siya. Nakuha niya yung final IM norm. Tapos yung rating niya umabot na pong 2400. Sa 5th place po, si WGM Frayna Janelme. Medyo mas naangatan niya ako ng half a point. Ayan. So, dyan na po yung final standings. Last year, pang-anim tayo. Tied for 5th ako nun actually. Pero pang-anim. Ngayon po, 7th, tied for 6. Medyo ano tayo. Kasi ang parang performance ko last year, 2 losses, 3 wins. Ngayon, 3 losses, 3 wins ako So, kaya medyo mas bumaba. Ayan. So, ano ba ang prize fund dito sa tournament? Magkano ang kinita natin? Ayan. So, ang appearance fee po dito is 500 USD. Tapos, ang price, also 500 USD. And ang airfare, actually, ako po yung bumili pero ni-reimburse yun. So, 400 USD. So, ang total natin, 1,400. Ang net is 1,000. Yan po, kasi may maganda yung tournament dito. May appearance fee kaming mga masters. Pag IM, and pag sumali sa IM tournament, 500 po yung appearance. Pag sa GM tournament ka sumali, 1,000. Ayun. Pag mga grandmasters na po kasi yun, ay IM lang tayo, so 500. So, ayan po ang kinita natin. And dyan na po matatapos yung tournament recap. Hopefully na-enjoy nyo po yung tournament. Sana nasubaybayan nyo. No? Actually sayang, kaya ko sana itong
tournament na ito eh. Kasi ako po ang second seed. Although dikit-dikit yung rating namin, pero ako po ang second seed. Ang champion pa naman dito is 2,500 USD. Ayan. Tapos ang second ata is 1,800. So kung na-maintain ko yung seed ko, may 1,800 sana ako pambayad ng mga bills. Kaso po, wala. So, ayan. So, dyan po tayo matataas. Hopefully, na-enjoy nyo po ito. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.